natin, Tol Rafi, natatandaan niyo pa ba yung nasa poll ng mga camera natin na maduming tindahan ng pinya? Okay. Kailangan lang natin tuparin ang tungkulin ng pangangalagaan ng kalusugan ng publiko. Kaya ang pinya ng kadugyutan ating binalikan. Matapos talupan ng T3 kahapon ng mga kadugyutan ng isang pinyahan sa Caloocan, inilapit namin sa tanggapan ng Sanitation Division ng Caloocan ang aming nabidyohan. Maging sila nadismaya sa kanilang nakita, kaya nagdesisyon silang inspeksyonin ang pinyahan. Bago dumiretso sa aming target area, nakipag-ugnayan muna kami kay Barangay Chairman Antonio O para sa gagawing surprise inspection. Agad kaming sinalubong na nagpakilalang Roger na isa raw sa may-ari ng dugyot na pinyahan. Si ate naman, busy sa paglalaba. Pero teka ate, looks familiar ang timbang ito ha? Hindi ba ito ang maruming timba na binababara ni Kuya ng mga pinya? Hanep! Sa umaga, babara ng pinya. Sa tanghali, babara naman ng mga damit na labada. Winner ka, ate! Napansin din namin ang tabong ito na may nakababad na sabon at foam na panglinis daw nila ng kariton. Anak kayo ng tabo, oh! Hindi ba yan ang ginamit ni Kuya na pandilig sa mga paninda niyang pinya? Nakunan din namin ang ibabaw ng drum na ito na dumi ng manok ang toppings. Yak! Kadiri! Sa loob ng drum, tubig, buhangin at damit ng bata ang iyong maaninag. Ang mga alagi nilang kaskal at pusa, roaming around pa rin ang trip. Kaya naman si Muning, pag nauhaw, hahakbang lang si Timba para makasip ng tubig. Ang mga langaw na naghahanap ng dessert na pinya, di na kailangan lumayo dahil andyan lang ang basurahan sa tabi nila. Pero ayon sa Sanitary Inspector ng Caloocan na si Ronaldo de la Cruz, kailangan pa rin sumunod sa due process. Kaya binigyan niya ng 7 araw ang may-ari para ayusin ang kanilang hanap buhay. Nagbabala rin siya sa posibleng sakit na pwedeng makuha sa mga dugyot na pagkain ito. Pwedeng E. coli makuha nila yan. Magresulta ng diarrhea, pagkatay, pagsusuka. Pwede ring posibilidad na cholera, pwede rin Hepa A. Paulit-ulit pang paalala ng T3, hindi po kami hadlang sa pagnenegosyo. Ang amin lamang po, ilagay natin sa tama nang hindi malagay sa peligro ang buhay ng sambayanan. Yun yung mga gamit nila na nakita natin ha, sa double purpose. Sa umaga, kung saan hinugasan yung pinya, pero sa hapon ginagawang labada, lagyan ng labada, yung mga tabo. Ang ginagawa kasi natin, mga tol, pangalagaan natin yung kalusugan naman ng mga pobre nating kababayan na ang tanging ma-afford lamang nila bumili ng mga pagkain sa lansangan. Kasi yung mga sa restaurant, may regular inspection yan eh. Di ba? Para doon sa mga nanonood sa atin, ginagawa nating light yung dating. Kaysa naman magalit tayo sa mga maliit nating kababayan. Binibigyan naman sila ng due process. Kaya yung mga nagtitinda, dapat mag-isip-isip na kayo. Sangayon nga tayo na sila magtinda na lang kaysa maging snatcher, maging hold-upper. Tama. Magtinda na lang, di ba? Tama. However, ilagay na nila sa tamang lugar. Ayun ang punto roon. Para labanan ng juvenile law, mga magulang na minoridad sa lumalabag sa batas ang ginawang shock absorber ng isang ordinansa sa Manila. Ang Jumper Boys ang isa sa pwede nilang sampulan. Isang text ang aming natanggap mula sa isang concerned citizen. May mga bata raw sa Tondo, Manila na ang pinagkakabalahan ay ang pagsampa sa mga truck na dumadaan para kumuha ng mga bagay na maaaring ibenta. Agad kaming nabahala dahil bukod sa masama, napakadelikado pa. Mabilis kaming nagtungo sa Tondo upang magmanman sa mga minoridad na kung tawagin ay Jumper Boys. Sa aming surveillance camera, kitang-kita mga batang ito na nagkikipagpatintero sa mga truck at iba pang sasakyan na nagdaraan. Maya-maya pa, napansin namin na ang pagsakay ng isang bata sa likurang bahagi ng truck na ito, isang mahabang bakal ang nakuha niya. Naku boy, ano ba yan? Kaya naman, ang mga driver at pahinante ay sumasakit na labang ang mga ulo sa gawain ng Jumper Boys. Baka masagasaan namin mamamatay yun. Mananagot pa kami. Kaya sinasaway namin sila. Ma'am, talagang makukulito yan, ma'am. Nakakalaw siya, meron talaga dyan, pandauro, ma'am. Kahirapan man ang tinuturong dahilan, hindi maaaring hayaan na lang na lumaki ang mga bata sa ganitong maling sistema. Alam mo itong mga minor de edad natin na nakakagawa ng ganitong mga kasalanan, hindi natin ito pwede ikulong o kasuhan. Kaya ang ginagawa lang natin dito, pinatatawag natin yung mga magulang. Pinapagsabihan natin, pinagagawa natin ng undertaking
Ngayon, binabalik natin sa magulang to, pero bago namin ibalik, kinakaunseling muna namin yung bata, kinakausap namin. Ayon sa juvenile law, bawal ikulong ang mga youth offender. Dahil dito, nagkaroon ng ordinansang lokal na pamahalaan ng Maynila, ang Ordinance number 8243 o ang Anti-Child Endangerment o ang Anti-Child Endangerment Ordinance of the City of Manila. Dito nakasaad na mga magulang ng batang nahuling gumawa ng masama ang siyang mananagot at mapaparusahan. Ito ay may kaparusahang 2,000 piso multa at 1 buwang pagkakakulong kapag ang nahuling bata ay nasa 15 hanggang 17 years old. 3,000 piso at 3 buwang pagkakulong sa mga magulang ng 30 to 14 years old na mga bata at 5,000 piso at 6 na buwan na pagkakabilanggo sa mga magulang ng batang nahuling gumawa ng masama sa edad na 12 pababa. Siguro naman sa parang ito, mabibigyan na ng pansin ang kanilang mga anak. At ang mga anak ay di gagawa ng masama upang di mapahamak ang kanilang mga magulang. Alam nyo, mga tol, kahit na ano pang ordinansa ilagay dyan at sasabihin na kukulungin ng mga magulang ng mga batang yan, yung mga magulang mga batang yan, yung iba nasa kulungan, yung iba gumagawa ng racket, nagbibenta ng drugs. So, kukulungin mo ba ngayon? Paano mo sila makakilap? May problema dyan talaga yung ating gobyerno. Dapat may programa sila para ma-rehabilitate yung mga batang ito. Pero ang unang pinakadahilan ng problema ay yung mga magulang gumagawa ng bata lang. Root of the problem. RH Bill. RH Bill. Yun ang katapat. Kailan kaya ma-memorize ng mga pasaway, mga kalsada ay para sa mga motorista at sidewalk para sa mga pedestrian? Kaso may napansin tayong problema kung bakit may mga taong ayaw gumamit ng mga footbridge. Sa datos ng MMDA, higit sa kalahati ng mga aksidente sa lansangan ang sanhi ng mga pasaway na jaywalking. Kaya naman, pinaigting ang pagbabawal nito sa Metro Manila. Pero sadyang pasaway ang ilan nating mga kababayan. Kaya naman ang solusyon, bukod sa mga bakod ay kaliwat kanang footbridge. Pero dadaan ka ba kung ganito ang tatawiran mo? Mga footbridge na magtatawid sana sa iyo sa kaligtasan. Pero nagbabadya rin kaya ang kapahamakan? What's wrong with this video? Susunod na sa T3 ang mga sagot sa inyong problemang legal. Abangan si Attorney Mel sa Attorney On Call. Enrique Rafi at